This afternoon, ipadayon na to ang people in the New Testament series. We are still talking about the Lord Jesus Christ. This is part number 32. Still in the manifestation of the earthly life of Christ, ika-32. And the title of this message, mga kaigsunan, is Jesus' second return trip to Nazareth. So nibalik siya sa Nazareth, ikaduhang bahin, mga kaigsunan, unya doon ay nahitabo. O kani siya nga panghitabo sa iyahang ikaduhang pagbalik sa Nazareth, relatable kay ni sa atong kinabuhi. Ma-relate gud ninyo, ako nakarelate ko sa akong kinabuhi ani unya usahay dili ta maka-overcome kay naagyoy pain nga ma-feel nimo, mga kaigsunan, nga kinsa tong gi-expect nimo nga maminaw nimo, sila pa ang dili. Mao na nga sa atong kinabuhi, ayaw jud ka discourage. Kay kanina, hitabo ni sa kinabuhi ni Christ, iyang gipaybalo nato, mga kaigsunan, that it may happen to you and me. Alright? So, ang atong focus ani, si Christ, dili ang mga tao. Mo ni atong buhaton, mga igsoon. Sa di pa ta mo padayon, let's all stand, mag-pray ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Please bless each and everyone with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy the message of your word. And I pray that you will use me once again, empower me, O God, sa pagwali sa imong pulong, and may you please cover us with your precious blood and cleanse us and make us worthy, O God, to receive the blessings from your word, O Lord, this afternoon. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Atong gibahin-bahin sa katulo, mga igsoon, to explain, to discuss this second return trip of Jesus Christ to His hometown. So kung sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, ako sa dihang naluwas ko, ang ako na yung desire, I want to preach the gospel to my family, my relatives, ug when naminaw na ko. When naminaw gyud. Laban ako mga pagumangkon kay si Kuya na naman siya kwarta ato ako, adyo ko'y kwarta, uy, luuyan ako eh. So, ang ilang paminahon, labi na kaning bata, kisa to'y makatunol nila. Huwag mo ko itunol. Pobre man si Dodong. So, wala ko paminawa. But in my heart, nakaingon ko, tinuod yun ang gisulti sa Bible, huwag mo dawat nimo. Kung si Christ, walay sala, buutan. Pagbalik niya sa iyang hometown, mo ni may tabo karon atong isgutan. Walay ni dawat niya. Walay naminaw niya. Naay ni tuo pero pipila lang. Pero majority, wala gyud naminaw niya, walay ni believe niya. Kita pa. Mo nang tambag sa Ginoo, mga kaigsunan, sa dihang naluwas ka, when you are sure of your salvation, ayaw na lagpakahiro mo, uli ko sa among hometown, ug ako silang walihan tanan sa pulong sa Ginoo, aron sila maluwas. Ayaw na lang. Amen? So kung asa ka, diha, wali sa pulong sa Ginoo, make disciples, as many as you can. Kung siya kaya nimo, serve the Lord with all your heart, and God will fulfill His promise that your household, imo mga relatives, padadaan na niya mga tao para sa kaluwasan. Dili gyud bakakon ang Ginoo sa iyang promise. Alright, so three things in this message, mga kaigsunan. Number one, tanawag unsay anaang ko ni Christ. They are amazed by His wisdom and miracles. Kay tinuod man gyud. Naaman sila nakita, na-amaze sila. In Mark chapter 6, verse number 1 and 2, the Bible says, and He went out from thence and came into His own country, and His disciples follow Him. And when the Sabbath day was come, He began to teach in the synagogue, and many hearing Him were astonished, saying, from whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto Him, that even such mighty works are wrought by His hands? So nakahimo siya, mga kaigsunan, ng something na na-amaze sila, na sila diin manigikan. Mabita na yung mga balita-balita, mga kaigsunan, sa silent years ni Christ,
Niadto ko na siya China, nagpractice siya og magic, og asa na siya na adto mga kaigsunan. Wala pagbalik niya sa iyang hometown, nakahimo siya magic. Dili na tinuod. Are you listening? Wala, dili na tinuod. Sa iyang silent years, wala to gisgutan, pero nagpaubos siya sa authority sa iyahang kanang ginikanan og stepfather. Nagpaubos siya. Inumduman nato mga igsoon nga sa dihang bata pa siya, nanundlo siya, unya nawala siya ba? Gipangita siya nila ni Mary. Unya pagkahuman nganong nawala man ka siya, I have to be in my father's business. Pero di pa man iyang panahon, nikuyog siya sa walay reklamo, nagpaubos siya sa authority ni Mary ug Joseph. Perfect example mga igsoon. Wala siya natog China tuo man mo anang niadtog China kay pagbalik niya may na kay mo magic. Dili na tinuod, no? Wala na gisulti sa Bible, it is not true. All right? So, naa siya gibuhat even though mga igsoon nga na-amaze sila sa gibuhat, wala gihapon dili pasabot nga enough na to nga ilang i-accept si Christ. Dili enough. Pareha ra sad nato. Nausab imong kinabuhi, yes, nakita nila nga nausab imong kinabuhi, naanay kausaban nga nakita nila sa imong pagkakanhi, and then in your present life, you are so different, but it is never enough for them to listen to you. Mubalik yun na sa ilang unahuna kung kinsa ka. Kinsa ka. Muna niyon si Christ ay nalagtuga-tuga. Ay nalagtuga-tuga mga kaigsunan. Their amazement, wala nilid nila to believe. Pero nilid nila in something else. Mao na kini sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kung ikaw i-persecute ka sa imong gi-expect nga maminaw nimo ka excited kay ka sa diha kita kadawat ka sa kaluwasan na usab ang imuhang point of view sa kinabuhi, and then you are so excited to go home to share the gospel to your family. Pero imong family taas kilay. Unsa ka? Hindi maka nagpailad, anak. Na, ang uban gani, kasabaan. Di pasimbahon. Ayaw na nang asa maka nagsimba in town nga usab naman na imong. Ngano ka Bible naman ka? That's normal. They will never believe you. They will never understand you. And that is why, focus, kung asa ka gibutang sa Ginoo, unsa iya gisugo nimo, just keep on doing it. And then God will take care of your family. God will take care of your siblings. Amen? Kaya nga ako mga kaigsuunan, diin mga lugar, nakadungog og pulong sa Ginoo. God knows how to work things out. Dili na lang nato ibutang sa ato mga kamot mga kaigsuunan. Now, si Christ nga naay ability to do something, miracles, to heal the sick. Wala to uhoy. Kita pa nga ato istorya raman ni nausab na ko nya wa ka paminawan ng hagis na pug ka. Kamo ligid mo mutuon ako unsay gusto ninyo? Mubalik ko sa karang kinabuhi. Ha? Wa na guba testimony. Limited ta mga igsoon. Si Christ, the owner of righteousness. Because He Himself is righteousness. Siya mismo, pagkamatarong. Wala gani niya na-convince, wala niya nakuha ang ilahang kanang atensyon, mga igsoon, nga maminaw sila o mutuo sila sa gisulti ni Christ. So, this is a very good warning for us. Ato ning ikip gyud sa atong kasing-kasing. Kung si Kristo wa dawata sa iyang kaugalingong katawhan, ako pa. No, daghan kay mga tao nang inanlan sa kaluwasan, ingnon nato sila. Ikaduha, they question Jesus' background. Kuya, okay no? Di ba, tanawa ko sa gisulti sa verse number 3. Is not this the carpenter? Panday man eh. So meaning to say, mga kaigsunan, nagpaubos gud siya sa authority sa iyang parents.
Sa iyahang stepfather nga mao si Joseph kay karpentero man to. So si Christ po nakitan po nga nagpanday-panday po siya. Sa dihang bata pa siya. So ningon sila nawala man ni balik is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and of Judah and Simon, and are not his sisters here with us? And they were offended at him. Ngano kaha? Unsa kay batasan na ni iyang mga igsuong babay? Og unsa kay pasabot aning, di ba ang iyang mga kaigsuunang babay, kauban man na nato? Kinsa ka to, mga marites, baka to, unsa to sila? Di ba katabi man na nato iyang mga igsuong babay? Wata kay ba, silent man ang Bible. Pero ang kanang word ba nga, and they are not his sisters here with us? With us in what? So pwede na ito mauna-huna mga kaigsunan nga naapoy kuan ba? Naapoy mga nahimong reason nga nung di sila mutuon ni Christ. Parihara man ni siya nato, naunsa man ni siya, diin manigikan nga nung nausab man ni. Mao na mga tao. Kanang panalitan, ikaw, ang imo rang nahibaw-an dito, inom-inom ra, niya pagkahuman, nawagtang kag pila ka tuig, niya pagbalik nimo gadana kag Bible, unya gawali na kanila, may na kay kamutudlo. Hello? Para ka akong kainom mga kaigsunan sa mipsap ako. Unya, sa dihang ako siyang gi-invite, kay na pastor naman ko, gidana ko siya sa simbahan, sa dihang naminaw siya, seryoso kayo. Wag pilok-pilok ba? Nya pagkahuman na sa service, akong gibangkahan og kanang paniud to. Unya pagkahuman ako siya gipangutana ning ko nga unsa may imong nasabtan sa mensahe ka ganina. Ingon na siya, ikaw to, Jill? Wa siya nasabtan. Wa siya ka sabot kung ako ba to? Ikaw to, Jill? Og wala na napadayon, kay wa na istorya mga kaigsunan, og maoras sa itong panahon na nisimba siya. They will not believe, they will not accept you. Kay mo may kauban nimo sa una. Mo na nga iyong idwell, imong kinabuhi sa mga tao nga may kauban nimo sa pagpabadlong. Ayaw sige balik-balik anak nila, kay di yun na sila mutuon nimo. Labi nag ikay hari-hari mga kaigsunan, kay ako may nahuga hari-hari sa inom-inom nila, kay ako may nairanggo. Sila under man ako. Unya ako may dako-dakog sweldo, so ako mas dako og ambag sa among inom-inom. Nagpalit pa kog karaoke para ana mga igsoon para bisag asami nami sound. Laliman ka ana nya pagkahuman. Muadto dayon ko nila nya tudloan ako sila Bible. Kisa may mutuo ana. So wag yun ito, kausara yun ito. Unya, siya na'y nanulti na yun sa kauban na mo. Unya, naglikan na din, nakanto pa to sila sa balay. Imbitarong ka na mo. Niko, di na lagi ko, ana. And that was the last time. Di na gid sila mo kuan, di na sila mo maminaw na ko. Naglikay na sila. So tinuod yun ang gisulti sa Bible, old things are passed away. Behold, all things are become new. Mga wala na imong old friends and do not dwell there. Ayaw ibutang imong emotion dito. Nga mura kang naghinuktok, tanawa, sukad ko nag-Bible, gitalikdan ako sa akong mga amigo. Tinuod ang Biblia. Kana mga tao nga kauban nimo sa imuhang pagpabadlong, mauna sila ang number 1 persecutor nimo. Unya mo pabilin ka diha, ang ilang tinguha diha mo na gamiton sa yawa to pull you back into the world. Mo na ikaw padayon lang jud ka mga kaigsunan sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon sa pagtubo because God has a plan for you. He will replace all your friends with good ones. Amen. Nakinumdum mo katong ningon si Christ, behold my mother, behold my sister, behold my brother. Ilisan ang Ginoo. Mabito na iyang challenge mga kaigsunan, kinsa to ang maka-give up sa iyang igsuon, sa iyang ginikanan, bisan sa iyang kaugalingon, i-multiply sa Ginoo. O tanawa, pila nakabuk ako igsuon. Di, daghan na kayo
managsuon matas pagtuo. Dako dyan akong kalipay, nadiri akong maguwang sa biological kuan yun, sibling. Pagkanindot, ana. It's a great victory, mga igsoon. So, ayaw na lang og kanang, og sakwan pa, ayaw ibutang ang balaod sa imong mga kamot. Tuguti si Kristo mo imong trabaho, ana. And make sure, unsa may gipabuhat sa Ginoo nimo. Simple na kayo, ibalik na to dito sa Great Commission, mga igsoon. Go and preach the gospel to every creature. Wala gyud gibutang diha. Go and preach the gospel first to your siblings, to your loved ones, to your relatives. Wala gyud ninyo na Ginoo na. Iwali ang ebanghelyo sa tanan to every creature. Unya magbantay ka kay ang kanang mga tawo nga nakaila nimo, sila na ang mag-BI nimo. So inig BI nila, ikaw po mukanta po ka, the BIBLE, is that the book for me? Ayaw palingla. Kay Bible naman imuhang basihan. So they will not understand you. They will hate you. And they will talk bad against you. And that's normal. If you are truly saved. So that is the authentication of your salvation. Because if no one will persecute you, you are just deceiving yourself. You are not really saved. Because the devil is not threatened. Wa siya na threatened sa imuha. Kay once na ikaw naluwas na ka, you are the bearer of the gospel. So you are a threat, mga igsoon sa yawa, kay naan na sad unya kalag nga masyera na mo sa ebanghelyo, and he will accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Maminusa na sad iyan tao. So kada kalag, mga igsoon nga maluwas, kasab-an man ang mga demonyo ni Satanas. Sige man na silag meeting. So nag-meeting nila, sa imong baluarte, na naman sa ito naluwas. Hala, atakihin na. Kinsa man ang nagwali diha. Sabino angad? Sabino? Ala, ito na. Mo na kung panalitan, atakihon ka sa demonyo, ayaw kahadlok, brad. Na, ingnan din ang mga demonyo, bring it on! No? God will fight for me. Kaya ang safe zone na to, mga igsoon sa pagpangalagad, is in the will of God. If you stop preaching, you are endangered. If you stop studying and sharing the gospel of the Lord, you are putting yourself in the danger zone. Keep preaching, keep sharing. Mga kaigsunan, pasag din sila, mo question sila sa imong credibility. Napay uban, naka-experience ko, asa man inyong permit? Nganong manudlo man mo diri? Asa man ang permit? Naaba mo'y permiso sa kanang parokya? Mananghid man may pari. Di mo inon, this is our permit. We are commanded to go and preach the gospel to every creature. Are you a creature? Di ba? Kay kung kuwan ka, statue, you are not included. Pero creature magka, sugo sa Ginoo. Kinsa may labaw, ang Ginoo o ang pari? Ang Ginoo may nagsugo na mo to preach the gospel to you. Being a creature, created by God. Okay sa may makapugong na to, naamantay authority. The Bible is our final authority. Ang problema, wa ka kaybaw sa imong authority. You don't know where to get the verses. Mo na'y problema. Pero ayaw mo kahadlok, baga-arabaan ni Pastor. Genesis to Revelation. Kapuyog memoryaan ni. Sultian ta mo, di na kinalan memoryahon. Sabtaon sa gisugo sa Ginoo nimo. And the job of the Holy Spirit, He is so perfect in the right time, mga kaigsunan, mupahinumdum na siya nimo sa mga verses. Mahibong na lang ka sa imong pagtudlo ba, naglusot-lusot na sa imong huna, sa imong memory, ang mga verses sa imong gitunan, then you were able to teach.
The first time na itabo na sa ako, bisan ako katuo. Nahimo to nako. Muna sa Bible school pa lang, nahimo kong soul winner of the year, discipler of the year. Muna, si Eunice nga na partner nako, sige po siya handom. Induta ninyo. Nakaibaw ko na, naminyo namin. Sa ako daw siya naka-learn og boldness. Grabe. Boldness sa pag-soul winning. Unya, dito nagsugod iyahang desire. Nga mag-soul winner. Laila sa ninyo. Wala nag-desire na ako. Nag-desire nga mag-soul winning ba? Dito nagsugod na unsa mo lain ni siwil man na inyong utok. Na a good joy mga igsoon when somebody accepted the Lord, unya ikaw ang nag-share, ang joy nga ihatag sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Matabunan gitong tanan nga nag-persecute nimo. Magtan-aw ka nga hopeful kay ka ba nga naa pa gyud maminaw nako, naa pa gyud giandam ang Ginoo para sa ebanghelyo. Pagkaninduta na mga igsoon. Unya didto mi sa Bohol, kuyog ko og taga Bohol, nagkuan mi, nagsaturate mi. Na may nakailan niya, gilambahan mig sira. Na anasan mo, boom! Kulo, kuya, wala ni mag-share tas pulog sa Ginoo. Experience pa yung mga igsoon, pero tinaghanan na mo experience. Pagkuan na to, kay gabi man to, hanggan na ko sa langit. Ang Ginoo nga nagluwas na ko, may naghimos bituon. Magpadiscourage ko anong naglambag portahan naman Padayon mi. O wala gyud nahibaw mga kaigsunan, gitugyanan ko sa Ginoo og simbahan og mauna ni. Amen. The best thing nga nahitabo sa akong kinabuhi. Amen. Kung naminaw pa ko sa mga persecution, mga questioning sa mga tao, kay angay, wakay angay. Kinsagog ka. Di ba? Kinsa ka. So, kung ako, mudwell po ko ang mga words, kinsa ko. Wala po ko diri ron. Tanaw ra gud, sige mong paminaw ang naga-persecute ninyo, di ba? Urong sulong po ka. Mura kag katong naas duaas mga bata bitaw, kaya gawas ang yawa po, gawas po ka, pung! Di ka kagawas. Ayaw ikaw dito. Ngayon, deha maka. Do not dwell on your past. Past is past, mga kaigsunan. Move on and focus kung asa ka gilid sa Ginoo. So they question Jesus' background. Ilang gitanaw diin siya gikan kinsa iyang ginikanan unsa iyang kinabuhi before. Unya ni kalit lagtungan, ni balik siya for the second time, mga kaigsunan, og nanudlo og na-amaze sila. Na-amaze kay nindot yo kay pagkatudlo ni Christ. Na-amaze sila pero wa sila nakasabot. Maybe mo na may tabo unya nimo muuli ka. Di ba mo din na may tabo sa inyo kasing-kasing? Muuli ko kay pastor. Muuli ko sa amo pastor kay di na jud ko kapugong. Daghan kog lambuans dito pastor. Ako silang walihad sa pulong sa Ginoo. Well, if you want to learn it that way, you go and try. Diba? Or iampo nimo sila sa Ginoo sa imong lugar karon kung asa ka giluwas sa Ginoo, asa kanya gibutang, diha wali sa pulong sa Ginoo, share the gospel to every person nga imuhang makita, ipakita sa Ginoo nimo. Then wait, mahibaw-an na lang nimo unya. Naginahina nagkaluwas imuhang mga kaliwat. Promise man na sa Ginoo. Number 3, mga kaigsunan. Due to their unbelief, may resulta yun. Jesus performs only a few miracles. So mo sini may tabo sa itong kinabuhi. Ang changes, ang paggamit sa Ginoo nato, mga kaigsunan, isip iyang mga sundalo o iyang mga servant, magdepende sa imong pagtuo sa Ginoo. If you are fearful, di sa kagamiton sa Ginoo. Gamay ra iyang gamiton nimo. Pero kung believer ka sa iyang mga pamaagi, believer ka sa iyang pulong, diha makita nimo that God will use you.
Grabe ang paggamit sa Ginoo niya nimo. In verse number 4 to 6, tanawag kung siya naitabo. But Jesus said unto them, wala siya nagpatandog, mga igsoon, a prophet is not without honor. That is true. But in his own country, and among his own kin, and in his own house. Diha, wa siya honor. Tungod kay nakaila man sila. Mo na problema, unya mamugos jud ka. Mamugos jud ka nga ikay gamiton sa Ginoo sa imong mga kaigsuonan. Sa imong mga relatives, mamugos jud ka. Unya wa gani ka kasulwining diha sa lain mga tao. Nya kintahay, grabe imong desire kay nihilak pa ka kay di ka gustong maimperno sila. Di ba? Mao na nga, let God save them. Ayaw na nagkuhan pagbuot nga ikay gamiton sa Ginoo. So tanawa sa verse number 5. And he could there do no mighty work, save that he laid his hand upon a few sick folk and healed them. So gamay ra ang mga tao nga iyang naayo tungod sa unbelief sa mga tao. And he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching. Nagmarvel si Christ sa ilang nakita, mga kaigsunan, naagihapon ang ilang unbelief. Now, di na nato na ma-question. Ayaw na lang nga ikaw sure ka sa imuhang message nga gida, sure ka nga ikaw luwas na ka, sure ka nga nausab ka tungod sa imuhang nakatunan. Unya pag-abot dito, wala ka tuho eh. Di ba? According to the Bible, Jesus marveled of their unbelief. Mao siya na ibation na to. Grabihan nila. Wa man kakita sa changes. Wa man sila kakita sa akong sincerity. Dili gyud. Ang makita nila ang imong sin. Mo na makita nila mo balik mo flashback sa ilang unahuna ang imong sin ug mo na reason nga ning sirit ka. Kaya nawala man siya niya nibalik. Di ba? Mao na ilang makita nimo bisag unsaon pa nga nindot nang imong kinabuhi, unya kanang nausab ang imong batasan, but they cannot see that, mga igsoon. So ang resulta, magdepende magyuna sa atong pagtuo. Klaro kayong gisulti sa Matthew chapter 13 sa atong parallel verse, mga igsoon, sa Matthew chapter 13. Di na lang nato basahon ang tibuok nga story gyud aritas katapusan. Verse number 58. Tanawag kung sa gisulti sa Bible. And he did not many mighty works there. Unsay reason? Because of their unbelief. Now, you put this verse sa imong kaugalingon. Magdepende sa imong pagtuo sa dihang nibasa ka sa Bible ang working sa Ginoo. Now, na yung mga verses diri na paminaw na to, mga kaigsunan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I keep on saying that, especially sa tough times. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mao na nga tagsara kay mga butang, wag gyud gani akong asawa mas nakaibaw gyud na siya kay ninyo, kay kami may magkauban. Usay miyon siya grabiha sa nimo pagtuo. Usaon naman ning verse nga God will enable us. And I can do all things through Christ which strengtheneth me. Di ba? Nya magkanta-kanta din ko nang His strength is perfect when my strength is gone. Pagkaninduta, I can do all things through Christ who gave me strength. Ay na lang ko pakanta. Basta mauna mga kaigsunan, nindot kaayoy. Na, you practice that song. O niya, igabot sa panahon nga medyo lisod ang kinabuhi, kantahan na. I can do all things. Kay si Kristo, ang iyang kusog perfect, mga kaigsunan. It will take effect even more when you consider your weakness.
When you think, kung imo ang kunon that I am weak, Lord, I am weak, I need your strength, diha mga kaigsunan, ang kusog sa Ginoo, ma-enjoy yun mo. Amen? If you want God to do a lot of things through you, kung gusto ka gamiton sa Ginoo in a mighty way, never doubt His word. Never doubt His will for you. Never doubt every teaching nga iyang gihatag nimo mga kaigsunan. Never question why. Never make a sign. Nya ina din ang ina mo kaugalingon, you need to obey right away. Because to delay is to disobey. O mo man ay style sa mga disobedient nga mga tao. Dugay kayo mutuman. Unya maugtas usa ka. Unya ila kang isukod ba ngadto sa limit para ikaw nalay mo lihok sa imong gisugo. Unya mayon dahil sila success. Success good town. Luoy ang dili mutuman mga kaisunan. Now the Bible is so clear. With God nothing shall be impossible. But if He will not do any mighty works through you, wa gyud mahitabo sa imong kinabuhi mga igsoon. Kay maunay prinsipyo sa Ginoo, He did not many mighty works there. Ang reason ra gyud because of their unbelief. Now my question is, do you believe that there is nothing that we can say impossible with God? Do you believe that nothing is impossible with God? Unya pagkahuman daghan kay kagkulba. Okay, ba na ko usahay na yung una-una? Linan green. Di na ka kinahanglan ingnon, ana. Free yourself for the work of the Lord. You need to have something that you can use in order to connect to people. So that they will listen to you, they will trust you. Mga igsoon, ug maminaw sila, mo open sila sa ilaha kasing-kasing sa imong itudlo. Kaya ang atong trabaho raman is to teach. Unya, kung dili sila mosalig nimo, unsa man nila pagpaminaw? So unsa may atong part mga igsoon? To keep our testimony. Nga dili ta madudahan nga mangwartahay, dili ta madudahan nga manghingilad, dili ta madudahan nga kanang mamintahaay ba? Because they will close their mind and heart for the gospel. Ato na lang sa. We know that when the gospel will be preached mga igsoon, di ka na mabalik nga tawang ngadto sa Dios. Pero ang problema, ikaw nga nagdala, maoy nakaingon. Diba? Kay usa ka adlaw, nabalita nga ang iyang higala imong giilad. Mao nang bantay gyud ta. Mangilad, nang scam ka. Allah. Unya usahay ra ba mapasangin lang ta. Kaya ako gingnan ko sa akong igsuon kuno nga na scam kuno nako siya kay gisud na ko siya global niya wa kuno siya na millionaire. Pahita, sistema, wa man trabaho ah. Mao na akong giingon ba? Kaning scam, usahay, mamasangil ta, kita rin din nag-scam na to. Di ba mong to? Nisud kag usa ka kanang negosyo, for example, na ay pamaagi diha kay existing business na siya. Unya magbuot yung ka. Palitan ni palit kag franchise, ni franchise kag Jollibee. Usbon ni mong uniform. System na. Systematic naman ang negosyo. Kabantay mo lang, like tagiyan Jollibee, pero murag usara. Di ba? Ang imo rin yung bantayan, inigsood na, di ka mo ingon na ka sa Jollibee. Welcome to McDonald's. Football joke ka. Oh, sa inyong una-una, sa nahitabo. Natangtang in town. Naliman ka na ka sa McDonald's, welcome to Jollibee.
Mo na, kung asa ka nagtutok, mo na bukang bibig nimo. You are holding the Bible, but you are watching sa kalibutan. It's the same thing. Di ara diri atong product. Ang pulong sa Ginoo, this is God's business, by the way. Mabitaw na niyo si Christ, I must be in my Father's business. So, kung gusto ka nga mahimong effective sa business, you listen to God. Free yourself. Because a businessman, nga wala, dili free sa iyang kaugalingon, dili free ba to do the business, will never be effective in his business. Manira jud ka. Daghan na kayo nagnegosyo, pero nagtrabaho sila, gipamanage sila naglain, nanira. Nanira. Kaya nga naman, wa man ay kasing-kasing sa imong negosyo. Mabito na kita, kabaw kita pag hands-on, mas mahimong prosperous ang negosyo kay hands-on man. Di ba? Pero kung saan imong hands-on, kung wa kay kalibutan sa imong ginegosyo, Manita, nakay coffee shop, kay grabe gilan siya ni coffee shop. Uy, laliman ka, pila na ka buok beans, ana, ang mahimong kape niya, pila na ang kape, natag pila na ng pack. Sumurag tubong lugaw po ng kape. Niya, ikaw, di ka ganahag kape. Ang imo ramang ganahan, ang income raman sa kape. Di gyud ka mo asinso. Kay iniinom nila, wa man lami imong kape. Mo ba? Wa kay tilaw-tilaw ba? Kay mausab lang ang texture sa tubig, ana. Usab na ang lasa sa kape. Daghanag prinsipyo ani kape, mura na siyang attitude ba? No, kana coffee machine kung dili na nimo i-maintain og limpyo, mausab ang lasa sa kape. Madelay lang ka og pila ka seconds igsoon sa pag-brew, mausab ang lasa sa kape. Ana siya nanay attitude iya ha. Umon sa ni ato ah. Wa kay basa-basag Bible. Unsa may timpla nimo? Diba? Wala gyud ayog yun. Mo na nga imo nang ikip, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lisod man kayo itudlo, but I can do all things because Christ is with me. Study the Bible so that you can share the Word of God to others. Free yourself, mga igsoon. Mingunay ka nga ang Ginoo mo, muhatag nako og way. Unsaon akong kinabuhi nga mo fit in didto sa pagwali sa ebanghelyo. Kay unsaon man na, nindot kay imong negosyo, preaching the gospel, grabe kay return. Grabe mag-ROI ang business sa Ginoo. Ang kanig kalag sa tao, mga igsoon, according to the book of the gospel, treasure na siya hid on earth. So, kada kalag is a treasure na kung imo na siyang makaplagan, imo na siyang makuha, kaya natago man na siya sa earth, earthly life, mapakita nimo siya sa ebanghelyo sa Dios, mudawat siya sa Ginoo, mahatag nimo siya dito sa Dios, ma-convert na siya into a blessing. Gusto mo makaibaw sa blessing? Klaro anang John chapter 15 verse number 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. There ang blessing. Nituma na ka. And that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Kada kong blessing, ana. Pero asa ka gipugnan sa yawa? Wa ka gitawag. Kasi wa gitawag diri. Kay wa man ka gitawag, di ka buhatag panahon. Pero ayaw mo pailad sa yawa, gitawag ka. You are chosen. The reason why you are here, the reason why you became part of the body, because God is choosing you. And He ordained you to go. Muna nga imong i-free ang imong kaugalingon, mga kaigsunan. So that you can go and bring forth fruit that should remain. The treasure that is hid on earth, ang conversion, ana, ikay buot. Pangayo, bisag unsa. O i-relate dahil mo, nothing is impossible with God. I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Oh. Mo na pag naay opportunity nga makapatabang nimo to reach out people, grab it. Amen? Ang inyong i-grab, kanara mag-food. Wala, lisod kayo. Kita, mga servant matas Ginoo, i-relate po nato atong kinabuhi sa atong trabaho. Kinahanglan, dili nimo i-separate ang imong pag-discipleship sa imong pagpangita sa panginabuhi. Kay kung ibuwag na nimo, sa panginabuhi pa lang, kapoy na ka. So, unsa may kusog imong i-spare sa discipleship. Og kanusa man na nimo himamaton ang imong disipulon, puros man mo busy. Sa dihang ni duty ka, ni duty sad siya. Sa dihang na free na ka, nagpahuway sad siya. Di ba? Mubito na sa una, pagsugod na kuha nga church mga igsoon, nakoy Bible study sa alas 2 sa kadlawon, kay mo'y igawa sa MEPSA. Unyag ako, nag-duty po ko. Na ako'y Bible study, kay Bible study pa matong gibuhat na mo sa una, alas 10, same day. Alas 10 sa gabi, ang sunod na ko ka sesyon, alas 2 sa kadlawon. Kay mo'y igawa sa MEPSA. Tanawa, kung ako panalitan na apog ko'y ako higot, so unsaon ako pag-meet? Mo na based on my experiences sa pagpangalagad sa Ginoo, gitudloan ta mo para mahimo mong free. Blessing, dili problema na nato, iya na sa Ginoo, ihatag na niya nato. Ang atong problema kita, angayan bata sa blessing. Angayan bata sa panalangin. Muna ako, di ko mutuo, we are not preaching prosperity gospel, pero di ko mutuo nga ang gamiton sa Ginoo, di niya panalanginan. Di ko mutuo yun. Kung kinsa to ang magpagamit sa Ginoo, mighty works iyang buhaton, many souls ang imong madas ti ilan sa Ginoo, many blessings will come to you. Ang reason nga nuwa ka na panalanginan sa Ginoo kay wag gyud ka lag naluwas tungod sa imong pagwali. Mao na sa pagkatinuod. Mao na ay nagpapriso. Kung asa man ka na priso karon, ala, release yourself. Hello? Imo na ingnon imo ang amo, please release me. Let me go. For I don't love you anymore. Kana mo imo ang angay i-release. Hindi kay ang Ginoo pirmi nimo i-release. Lord, di sa ko mo simba ron kay duty ko. Lord, di sa ko ron mo discipleship kay duty ko. Tan-awa na ang treasure imo gibiyaan, gipuli nimo clay. Mo nay kapait. So let me close with the story mga igsoon katong kay bawo naman mo ani. Precious stone. Ginan siya siyang papa kanang nga bato, dada na dito sa market. So gidan niya, pag adto sa market, ningon siya nga, Dad, paliton og 200 ang bato. Ningon niya papa, okay. Dada sa collectors, mga collectors, ingon na, dito gipresyuhan siya 200,000. Ningon niya siya papa, okay, it's time now to go to the pawn shop. Dito kay basahon man gyud na. I-measure man gyud na unsang klaseng batuhan ni. Pag ingon dito nga, uy, pwede na nako paliton og 2 million. 2 million ang bato. Dagan din siya si ang papa, Dad. In pawn shop, 2 million ang value nila. Sige na rin siya si ang papa. That is your life. Kung dadon na limo sa market, mora na ihatag sa imo 200. Kung dadon nimo dito sa collectors kuan, tagaan ka og taas-taas nga value, pero kung adto jud ka sa nakahibaw sa imong value, mao nay mohatag nimo og tinuod nga compensation. Choose wisely. Kita ang nakahibaw sa atong value, God. Tanawa asa nimo gida imo hag kaugalingon. Sa mga kompanya nga ang ilang nagyunahon na ilang bulsa,
pila ilang gihatag sa imuha, pila ang imong oras. 60 pesos, 30 pesos, 20 pesos ang oras. 500 ang adlaw, pilay oras ana? 13, kasagaran 13 yun na, divided by 13, kay apila nagbayad ng kuano imong pagkaligo, imong pag-atang og jeep, pag-uli. So, ang imong magamit yun is 13 hours. Ha? 38 pesos. O laliman ka na, 38 oras. Okay sa ganahan dire. Pabligyaon na ka na kong kape. Sa ka oras, makahalin na ka sa kabuok, syaro. O na kay 100. O mas dako, ako Ay, naman panrabaho Mamaligya mo kape. Suldawan ka, 100 ang oras. Kaysa adto kas 30. 100 ang oras. Kinala, makahalin ka, usa ka kape kada oras. Mo man gyapon, pugson man ka dito pahalin, naman may kuta dito. I'm teaching you how to free yourself. I-match ang imong pagpangita o panginabuhi sa trabaho nga gihatag sa Ginoo nimo nga siya gyoy gahatag mismo. Bear fruit. Be God's disciple. Muna, nindot kayo mga kaigsunan, ang kinabuhi ni Christ, nagpoint nato ngadto sa buluhaton, ayaw na tong problema ha, ang dili nimo angay problemahon. Your loved ones is not your problem. Alright? Your problem is the command of God, the Great Commission, nagihatag sa Ginoo nimo. Maunay imuhang tutukan. Alright? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you so much, O God, for bringing us here together and rebuking our mistakes, ang among mga sayop nga mga plano sa among kinabuhi. And we should not be the one to make plans for our lives because di gyud make hibaw, Lord, kung unsay maayo para namo. Only you who knows everything, what is good and what is bad. So if we are not going to listen to you, ang mga bati gyud na ang among maabtan sa among kinabuhi. And that is why naa sa katapusan ang pagbasol, kay di pa man magbasol ang tao samtang di pa moabot ang resulta sa ilang mga sayop nga mga desisyon. So please, Lord, ayaw itugot nga sayop ang mapili sa imong mga anak. Help us to consider always nga first gyud ka sa among kinabuhi, Lord. Ang imong gisugo namo kinahanglan maoy mahimo nga barometro sa mga desisyon nga among buhaton nga dapat dili mo babag sa pagpangabig og kalag ang among mga pagpanginabuhi. Salamat kay Lord niini nga invitation. I pray that you will bless your people to come to surrender their lives to you, Lord, and to pray to you that you will strengthen them, that they could spread the gospel to every creature, O God, so that our families also maklaim sa namo, Lord, ang ilang salvation because of your promises. Thank you, Lord. Once again, this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen.